Mga requirements or mga dokumento na hahanapin sa inyo sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa galing sa inyong bakasyon para sa mga documented OFW as of January 2023. Take note pala guys sa mga mahalagang information para iwas abala. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. My name is Alvin, isang OFW and YouTuber dito sa Dubai. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga dokumento or mga requirements na hahanapin sa inyo sa immigration kapag pabalik na kayo sa ibang bansa as documented OFW. Kasi guys, kakabalik ko lang dito sa Dubai kagabi, January 15, 2023. At may mga na-observe akong pangyayari na nag-cause ng abala sa iba. Kaya ginawa ko ang video na ito para hindi na mangyari sa inyo. So, ganito yun guys. Una, para maiwasan yung maabala kapag dating nyo sa airport, kapag haharap kayo sa check-in counter, ay siguraduhin yung meron kayong dala na 2 or 3 copy ng inyong UEC or ng inyong UEC exemption. Kasi guys, sa check-in counter pa lang ay kukunin na nila ang isang copy ng inyong UEC. May nakasabayan or nasundan ako sa immigration na iisa lang na copy ng kanyang UEC ang dala niya. At nung hinanapan siya sa immigration ng kanyang UEC ay wala siyang naipakita dahil nga ang sabi niya ay kinuha na daw sa check-in counter. At nag-cause ito ng abala dahil imbis na tuloy-tuloy na ang pag-stamp sa kanyang passport ay kailangan pa ito verify ng immigration officer kung meron ba talaga siyang UEC. So yun guys, para maiwasan yung maabala or magaya sa OFW na nasundan ko, dahil nga kailangan to i-verify ng immigration kung totoo ngang meron kang UEC o wala. So make sure na dapat may dala kayong 2 or 3 copy ng inyong UEC or ng inyong UEC exemption. Pangalawang na-observe ko guys na lahat ng nakapila sa immigration ay nilalabas nila or mayroon silang nilalabas na ID or yung national ID nila sa ibang bansa. Dahil guys, base sa experience ko ay hinahanap ang Emirates ID or yung national ID dito sa ibang bansa or dito sa Dubai. Kahit na mayroon pang tatak na visa ang passport ko, talagang hinanap pa rin yung Emirates ID ko. Kaya make sure guys na dapat lagi nyong dala yung national ID nyo dyan sa ibang bansa or yung residence ID nyo. Eto guys, tinanong ko talaga mismo sa immigration officer para malaman ko at ma-share ko din sa inyo na kung paano kapag hindi mo dala ang Emirates ID nyo or yung national ID nyo sa ibang bansa. Dahil guys, sad to say, may mga iilang OFW na kinukuha sa kanila ng kanilang employer or ng mga amo, lalo yung mga nagtatrabaho sa bahay ang kanilang Emirates ID or yung kanilang residence ID sa ibang bansa at hindi pinapadala kapag nagbabakasyon sila. What? Unbelievable nga, pero guys, totoo. Dahil may mga iilang OFW ang nagbe-message sa akin na hindi nga daw talaga pinapadala sa kanila yung national ID or yung residence ID nila sa ibang bansa. So, tinanong ko sa immigration kung paano kung hindi nila dala ang original na residence ID nila or yung Emirates ID nila dito sa Dubai or yung national ID sa ibang bansa. Pwede ba ang Xerox copy? So, ang sagot naman sa akin ng immigration officer ay pwede naman daw basta cleared copy ito at back to back. And take note din guys na always arrive early before ng flight nyo. Dahil diba dapat 3 hours before flight ay dapat nasa airport ka na. Pero guys, mas maigi na gawin yung 5 hours before flight or mas maigi na 6 hours before flight ay nasa airport na kayo. Dahil guys, magkaiba ang pila sa check-in counter na mostly ay kumakain ng oras sa sobrang haba ng pila. At iba din yung pila sa immigration. Inabot ako ng halos 2 oras sa pila sa immigration dahil guys sa sobrang dami ng tao.
hindi mo mamamalayan na lampas 1 oras ka na pala nakapila sa immigration. Dahil guys, yung ibang OFW ay mayroong problema ang mga dokumento, kaya minsan ay nadidelay yung pag-verify sa kanila. Pero kapag kompleto ka naman sa documents, ay tuloy-tuloy naman ang proseso. So, eto yung mga documents na kailangan yung dalhin at hahanapin sa immigration kapag haharap na kayo sa immigration officer. Kapag pabalik na kayo sa ibang bansa galing sa inyong bakasyon as documented OFW. Una, ang inyong UEC. And yun nga guys, make sure na dapat meron kayong 2 copy or mas maigi na 3 copy guys ang dalhin nyo. Dahil guys, kapag mag-refund din kayo ng inyong cash refund or ng terminal fee cash refund, ay kinukuha din yung 1 copy ng inyong UEC. Number 2, ang inyong valid passport. Number 3, ang inyong Emirates ID or yung national ID nyo sa ibang bansa. Dahil guys, dito sa United Arab Emirates ay naka-attach na sa Emirates ID namin yung visa namin dito. At balita ko din sa ibang Arab countries ay ganun na din. Naka-attach na sa kanilang national ID yung kanilang visa. Pero guys, sa mga bansa naman na hindi pa ganun, na naka-attach yung visa nila sa kanilang national ID, ay of course ay yung visa pa din ang ipapakita nila na nakatatak naman ito sa kanilang passport. Number 4, ang inyong ticket. Number 5, ang inyong boarding pass na makukuha nyo ito sa check-in counter upon check-in nyo. And number 6, ang inyong departure card na ibibigay or makukuha nyo ito sa staff ng airport na makikita nyong naglalakad-lakad dyan at namimigay ng departure card. Humingi kayo sa kanila para hindi na kayo magpila or mag-fill up doon sa immigration area. Yung vaccine certificate naman natin guys ay hindi naman na hinahanap sa immigration at hindi naman na rin nagtatanong kung vaccinated ka o hindi. But I always suggest na dapat lagi nyong dalhin ang inyong vaccine certificate kahit na hindi na ito hinahanap, lalo na't ngayon ay nagkakaroon na naman ng pagdami ng COVID cases sa China. So mas maigi na rin guys na dapat lagi nating dala ang ating vaccine certificate, proof na fully vaccinated tayo. At about naman sa OWA membership, I always suggest guys na dapat lagi tayong active member ng OWA dahil ang OWA membership ay nagsisilbing insurance natin sa ibang bansa or kapag nagtatrabaho tayo sa ibang bansa. At hindi ka rin makukonsidered na fully documented OFW kapag hindi ka active member ng OWA. Yan ang mga documents na kailangan nyo dalhin kapag pabalik na kayo sa ibang bansa galing sa inyong bakasyon. Good luck sa biyahe nyo guys at eto ako ngayon, smooth na nakabalik dito sa Dubai. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mas marami pang videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!